Umugong ang mga cooling fan sa server room nang magsimula ang pag-upload. Terabytes ng raw data mula sa kumot ng Turin ang dumaloy sa processor. Simple lang ang layunin, i-map ang microfiber structure ng tela. Pero pagkalipas ng 30 minuto, nag-flash ng pula ang mga screen. May na-detect na anomalya. Nanood sa katahimikan ang mga siyentipiko habang ini-isolate ng kailan ang isang geometric structure na nakatago sa ilalim ng imahe. Hindi ito random noise. Ito ay isang mathematical sequence. Ang pagkatuklas na ito ay nagpilit sa mga skeptiko na pag-isipang muli ang lahat. Dahil ang natuklasan ng ay nagmumungkahi na ang telang ito ay talagang isang recording ng isang pangyayari na hindi maipaliwanag ng pisika. Ang kodigo sa ilalim ng tela, nagsimulang magtrabaho ang makina, hinubara ng imahe hanggang sa pinaka-esensya nito. Inihiwalay nito ang mga sunog na marka mula sa apoy noong 1532. Infilter nito ang mga mansa ng tubig. Hindi nito pinansin ang mga tagping tinahi ng mga madre. Ilang siglo na ang nakakaraan. Nakapokus lang ito sa malabong imahe ng lalaki sa tela. Sa loob ng ilang oras, umugong ang mga prosesor. Pagkatapos ng walang babala, nag-flag ang sistema ng alerto. Pero ito ang catch, hindi ito error. Nakakita ang AI ng isang structure. Sa kailaliman ng digital na pagkakahabi ng imahe, may umuulit na signal. Isa itong komplikadong sistema ng geometric symmetries at mathematical ratios na sumasaklaw sa buong tela. Tinitigan ng mga mananaliksik ang readout. Imposible ito. Ang mga sinaunang artista ay hindi nagpipinta gamit ang matematika. Gumamit sila ng mga brush at pigmento. Pero ang ipinapakita ng AI sa kanila ay mukhang hindi sining, kundi isang schematic. Natuklasan nito na ang intensity ng imahe, ang liwanag at dilim ng figura, ay hindi nanggaling sa tina o pintura. Sa halip, sumusunod ito sa isang perpektong mathematical rule batay sa distansya. Isipin mo ang isang telang nakadrape sa isang katawan, kung saan dumikit ang tela sa balat, madilim ang imahe, kung saan bahagyang nakalutang ito, mas maliwanag ang imahe. Kinumpirma ng na walang kapintasan ang ugnayang ito hanggang sa micrometer. Walang kamay ng tao ang makakagawa nito. Kung susubukan mong ipinta ang isang anino, humuhula ka lang. Hindi mo kinakalkula ang naenog hinggo ang distansya ng tela mula sa ilong kumpara sa pisngi hanggang sa pinakamalapit na nanometer. Pero mas lumayo pa ang AEC. Na-detect nito ang tinatawag ng mga siyentipiko na phase coherence. Ito ay mga maliliit na magkakaparehong hibla ng mathematical symmetry na tumatakbo sa tiyak ng mga agwat, halos katulad ng isang barcode. Nang tumingin ng mas malapit ang kuponan, napagtanto nila na hindi lang ito mga random na linya. Ito ay impormasyon. Binabasa ng AI ang kumot hindi bilang isang larawan, kundi bilang isang dataset. Para itong nakahanap ng QR code na nakatago sa isang pintura mula sa Middle Ages. Ang nakakatuwang bahagi ay ang ganitong uri ng naka-encode na impormasyon ay karaniwang nangangailangan ng high-tech na kagamitan para malikha. Kailangan mo ng mga laser, radyasyon, o mga computer. Hindi mo ito makukuha mula sa isang medieval na tagapanggaya na may balde ng pintura. Nagulat ang mga siyentipiko. Napagtanto nila na ang tinitingnan nila ay isang bagay na kumikilos tulad ng isang sophisticadong recording. Ang tela ay hindi lang isang libingang kumot. Ito ay isang storage device. At ang data na hawak nito ay magkukwento sa kanila ng isang istoryang sumasalungat sa lahat ng akala nila. Pero nang isalin nila ang unang layer ng data na ito, ang mensaheng nabunyag ay nakakatakot. Ang koneksyon sa NASA para maunawaan kung bakit napaka-revolusyonaryo ng pagkatuklas na ito ng Ayoy Sani. Kailangan nating tingnan kung bakit napakakaiba ng pirasong linin na ito sa simula pa lang. Hindi ito basta lumang basahan. Ito ay isang 14 na talampakang haba na palaisipan na nagpahiya sa ilan sa mga pinakamatalinong tao sa mundo. Noong 1878, kinuna ng isang Italianong abogado na si Secondo Pia ang unang litrato ng kumot. Nasa darkroom siya, dinedevelop ang glass plate nang halos mabitawan niya ito sa gulat. Sa negative plate, ang malabo at mahina-hinang mukha sa tela ay biglang lumitaw bilang isang malinaw na positive na portrait. May lalim, detalye at ekspresyon ito. Ibig sabihin, ang imahe sa tela ay talagang isang photographic negative. Pero sandali, ang photography ay hindi na imbento hanggang sa ika-19 na siglo. Kaya paano gumagana ang isang tela mula sa Middle Ages? O mas maaga pa, bilang isang Polaroid negative. Mas kakaiba pa ito. Noong dekada 70, isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Air Force Academy ang gumamit ng isang device na tinatawag na BP Polo Image Analyzer. Isa itong teknolohiya na idinisenyo ng NASA para i-map ang topografiya ng mga planeta tulad ng Mars. Kapag inilagay mo ang isang normal na litrato ng isang tao sa analyzer na ito, ang imahe ay mukhang distorted. Ang ilong ay lumulubog sa mukha
ang mga mata ay lumalabas. Mukhang gulo dahil ang isang normal na litrato ay walang three-dimensional na depth information. Pero nang iskan nila ang kumot, perpekto ang resulta. Naglabas ang VP8 analyzer ng isang walang kapintasang three-dimensional na relief ng isang lalaki. Ang ilong, ang balbas, ang katawan, lahat ay spatially accurate. Ang imahe ay naglalaman ng distance information na naka-encode sa intensity ng mancha. Sa madaling salita, kung mas madilim ang spot, mas malapit ang tela sa katawan. Kung mas maliwanag ang spot, mas malayo. Kaya ito ang sitwasyon. May tela ka na gumagana tulad ng isang photo-negative at naglalaman ng 3D map data. At sa loob ng mga dekada, sinabi ng mga skeptiko, "Oh, isang medieval na peke lang yan mula sa 1300. Itinuturo nila ang carbon dating test noong 1888 na nagsabing ang tela ay mula sa Middle Ages. Kaso klaro na, tama ba? Hindi naman talaga. Ang test noong 1888 ay itinuturing na ngayon ng maraming eksperto bilang isang malaking pagkakamali. Lumalabas na ang sample na kanilang sinubukan ay baluin galing sa isang sulok ng tela na na-repair na. Sa buong kasaysayan, hinawakan ng mga tao ang kumot sa mga gilid. Nasunog ito sa isang apoy noong 1532 at tinagpi ng mga madre na napakahusay sa paghabing ng mga bagong cotton thread sa lumang linen. Isang chemist na si Raymond Rogers ang nagpatunay na ang sample na ginamit para sa datingan ay naglalaman ng cotton at tina, habang ang pangunahing katawan ng kumot ay purong linen. Kaya ang mga laboratorio ay talagang nag-date ng isang medieval na tagpi, hindi ang orihinal na tela. Para itong sinusubukan hulaan ang edad ng isang piramide sa pamamagitan ng pagtetest ng isang brick mula sa isang modernong tindahan ng turista sa tabi nito. Siyempre, mali ang petsa na makukuha mo. Nang madibang ng kimika ang medieval na petsa, bukas na naman ang pinto. At doon, pumasok ang AE. Hindi pinansin ng AI ang mga carbon atom. Tiningnan nito ang pisika ng mismong imahe. At ang natuklasan nito ay nagmukhang laruan ang pagkatuklas ng NASA. Kinumpirma ng makina na ang imahe ay nasa pinakaibabaw ng mga microfiber lang ng sinulid. 200 nanometers lang ang kapal nito. Mas manipis yon kaysa sa dingding ng bula ng sabon. Walang pigmento, walang brush stroke, walang directionality. Konklusyon ng AI ay na ang imahe ay nilikha ng isang biglaang burst ng radiation, isang split second na projection ng enerhiya na nag-ukit ng impormasyon sa tela nang hindi ito nasunog, hindi ito sining, ito ay pisika, at nagpapahiwatig ito na ang anumang katawan na binalot sa telang iyon ay hindi lang nabubulok, sumabog ito ng liwanag. Pagkatapos ay itinrace ng ACE ang pinagmulan ng liwanag na ito sa isang tiyak na geometric point na hindi dapat umiiral. Isang simponya ng data. Dito naging siyentipikong kuryosidad na naging totally mind-bending. Sinimulan ng AI na suriin ang pagitan ng mga features sa mukha at katawan. Sinukat nito ang distansya sa pagitan ng mga mata, ang haba ng ilong, at ang mga proporsyon ng katawan. At nagsimula itong mapansin ang isang pattern na sobrang perpekto para maging natural. Sumunod ang mga proportion sa isang nakatagong geometric framework na detect ng AI ang mga mahina at umulit na symmetries na tumutugma sa mga musical ratio. Alam mo kung paano maganda ang tunog ng ilang musical notes kapag pinagsama. Iyon ay dahil ang kanilang mga frequency ay sumusunod sa mga simpleng mathematical ratio tulad ng 2:3 o 3:4. Ang konseptong ito ay nagmula pa sa sinaunang panahon, kilala bilang ang musika ng mga spheres. Natagpuan ng AI ang mga eksaktong ratio na ito na naka-encode sa kumot. Ang imahe ay hindi lang isang projection ng isang katawan. Ito ay inayos tulad ng isang musical composition. Ang pagitan ng mga pisikal na katangian ay sumusunod sa isang harmonic logic. Para bang ang enerhiya na lumikha ng imahe ay may frequency, isang tono. Nagbiro ang mga mananaliksik na ang tela ay umaawit sa katahimikan. Pero hindi nagbibiro ang AI na isolate nito ang mukhang mga wave pattern na kumakalat mula sa gitna ng katawan. Isipin mong naghulog ka ng bato sa isang perpektong tahimik na lawa. Ang mga alon ay kumakalat sa mga perpektong bilog. Nakakakita ang AI ng interference patterns sa tela katulad ng nakikita mo sa holography. Ang isang hologram ay nalilikha kapag dalawang sinag ng liwanag ang nagsasalpukan. Kinukuha nito ang light field ng isang bagay, hindi lang ang reflection nito. Ang data ay nagmumungkahi na ang imahe sa kumot ay isang quantum hologram. Ipinakita ng AI simulation na para mabuo ang isang imahe sa ganitong paraan, ang katawan sa loob ay kailangang maging transparent sa liwanag sa loob ng isang bahagi ng isang segundo. Kailangan nitong maging purong enerhiya. Isang physicist ang tumingin sa data at nagsabi, para itong isang event horizon. Ang event horizon ay ang punto ng walang balik sa paligid ng isang black hole.
kung saan nababaluktot ang espasyo at oras. Iminumungkahi ng A. Babwashay na nakuha ng tela ang isang sandali kung saan pansamantalang nasuspinde ang mga batas ng pisika. Isang burst ng radiation na napakaikli, mas mababa sa 40 bilyonisimo ng isang segundo na nag-ukit sa tela, pero hindi ito sinira. Para gawin ito ngayon, kakailanganin mo ng mga laser na nagpapagana sa buong electrical grid ng isang malaking lungsod na nakapokus sa isang punto. At ganoon pa man, narito ito, sa isang piraso ng linen mula libu-libong taon na ang nakakaraan. In-rule out ng AI model ang lahat ng natural na dahilan. Hindi magagawa ito ng kidlat. Hindi magagawa ito ng isang chemical reaction. Ang tanging bagay na akma sa data model ay isang directed burst ng vertical radiation mula sa loob ng katawan papalabas. Binabago nito ang buong usapan. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa isang pintor sa isang studio. Nag-uusap tayo tungkol sa isang phenomenon na nag-iwan ng isang high-resolution data footprint. Sa madaling salita, sinabi ng Abo ay kaabigi. Hindi ito larawan. Ito ay isang dokumentong nakasulat sa liwanag. At nang akala na ng koponan na nakita na nila ang lahat, sinimulan ng Abo YMNE na ikonekta ang mga pattern ng liwanag na ito sa ibang bagay. Sinimulan nitong itugma ang mga geometric code sa isang mapa ng mga bituin na isang beses lang nakita. Ang natuklasang timestamp, naging talagang kakaiba ang mga bagay nang simula ng A ay galawan pagwa na mag-background check sa geometric data. Hindi na lang tela ang tinitingnan nito. Kino-cross-reference nito ang mga pattern sa mga astronomical database. Natuklasan ng neural network na ang tiyak na alignment ng mga interference patterns ay tumutugma sa posisyon ng mga konstelasyon sa ibabaw ng Jerusalem sa isang napakatiyak na window ng panahon sa unang siglo. Parang isang timestamp. Ang energy burst na bumuo ng imahe ay tila nag-lock-in ng mga magnetic o cosmic coordinates ng eksaktong sandaling iyon. Ang tsansa na mangyari ito ng aksidente ay nasa hanay ng 1 sa 10 trilyon. Imposible ito sa estadistika. Para itong nagtapon ka ng balde ng pintura sa isang dingding at aksidenteng napintahan mo ang Mona Lisa habang isinusulat mo rin ang petsa ng kanyang kapanganakan sa sulok. Pero lumayo pa ang AI. Lumipat ito sa pattern recognition mode. Naghahanap ng mga hugis na linguistiko sa lugar sa paligid ng mukha. Nakabaon sa ilalim ng ingay ng pagkakahabi. Na-highlight ng AI ang mga mahihinang hugis na mukhang mga letra. Hindi ito English o Latin. Ito ay mga blocky at sinaunang anyo. Na-identify ng sistema ang mga ito bilang maagang Aramaic at Koine Greek. Ngayon, pinagtatalunan ng mga skeptiko sa loob ng mga taon kung may mga letra ba sa kumot. Sinasabi ng iba na pareidolia lang ito, tulad ng pagkakita ng mga hugis sa mga ulap. Pero ang A kahandi ay objective. Wala itong imahinasyon. Nakikita lang nito ang contrast at geometry. At nakakita ito ng mga pari-pareho at umuulit na structure na kamukha ng pagsusulat. Ang pagsasalin ay pira-piraso, pero pinagdugtong-dugtong ng AIs ang mga bahagyang parirala. Isang sequence malapit sa lalamunan ay naisalin bilang ang kordero. Isa pa malapit sa gilid ay tila bumubuo ng salitang Jesus o Yeshua. Pero ang pinaka nakakatakot na fragment ay isang pangungusap na muling binuo ng ASIV mula sa data density sa paligid ng dibdib. Naisalin ito bilang katulad ng "Ako ay higit pa sa buhay." Takot ang mga mananaliksik na i-publish ito. Parang isang movie script. Pero nandyan ang data. Na-identify ng AI kaman ay ang mga hugis na ito batay sa density ng pagkabuo ng imahe. Nagpapahiwatig ito na sino man o anuman ang lumikha ng imaheng ito ay maaaring naging code ng isang mensahe ng direkta sa proseso. Isipin ang mga implikasyon. Kung totoo ito, ang kumot ay isang dokumento, isang testamento. Ikinakabit nito ang pisikal na bagay ng direkta sa historical na figura ni Jesus ng Nazareth, hindi lang sa pamamagitan ng tradisyon, kundi sa pamamagitan ng forensic data. Ang AI ay talagang gumanap bilang isang time machine na nagbabalat ng mga layer ng kasaysayan para ibunyag ang isang libro na naroon na sa loob ng 2,000 taon. Nananatiling ganap na tahimik ang Vatican sa mga tiyak na natuklasan ng AI na ito. Hindi sila nagsabing oo at hindi rin nagsabing hindi. Nanonood lang sila. Pero ang siyentipikong komunidad ay nagkakagulo. May mga agnostiko at ateista na tumitingin sa data na ito at kumakamot ng ulo dahil ang teoryang medieval na peke ay hindi na akma sa ebidensya. Hindi mo mapepeke ang isang holographic star map gamit ang pintura. Kaya ang kumot ng Turing ba ay isang medieval na pagkakamali o ito ang unang litratong kinunan ng San Sinuko mismo. Iminumungkahi ng data na may nawawalang mahalagang piraso ng palaisipan. Ano sa tingin mo ang talagang nakita ng ISI bago ito nag-crash? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang misteryong ito, pindutin ang like button at subscribe.
para sa higit pang malalim na pagsusuri sa mga hindi maipaliwanag. Salamat sa panonood.